Sinalag ni Vice President Sara Duterte ang mga humihirit na mag-inhibit sa kanyang impeachment trial ang ilang kaalyadong senator judges. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga sandaling sinusubok ang tibay ng ating demokrasya. At sa kasalukuyan, muling umuusbong ang isang malaking sigalot sa politika. Sa gitna ng nag-aapoy na debate sa mga paratang, nahaharap si Vice President Inday Sara Duterte sa tatlong magkakahiwalay na impeachment complaint. Isang hakbang na maaaring magbabago sa takbo ng pamahalaan at magdulot ng mas malalim na pagkakahati sa buong bansa. Sa harap ng ganitong umiinip na usapin, hindi maiwasang tanungin, saan nga ba panig ang mga pangunahing sektor ng lipunan? At sa gitna ng ingay, may isang tinig na bagamat madalas ay tahimik, ay laging pinakikinggan at iginagalang dahil sa kanyang impluwensya at pagiging organisado. Ito ang Iglesia ni Cristo. Ngunit paano nga ba na ipapakita ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga hinaing ukol sa pangkapayapaan ng ating bansa sa gitna ng lumalalang krisis sa pamahalaan? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw, kaya kapit lang at panuorin hanggang sa dulo. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa buong bansa dahil sa kanilang matibay na pagkakaisa at mahigpit na paninindigan sa mga usaping moral at panlipunan. Subalit, isang maling akala na isiping ginagamit nila ang kanilang pulpito upang direktang batikusin o atakihin ang sinumang pinuno ng ating pamahalaan. Ang kanilang doktrina ay malinaw. Ang kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Diyos at ang tungkulin ng bawat mamamayan, lalo na ang kanilang mga kaanib, ay igalang ang mga awtoridad at manalangin para sa kanilang tagumpay. Ang dapat manaig ayon sa kanilang aral ay ang hustisya, kaayusan, at kapayapaan na siyang kalooban ng Diyos. Kaya naman, sa isyu ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ay hindi hayagang pumuposisyon ng Iglesia sa panig ng administrasyon o ng oposisyon. Ang kanilang pananaw ay hindi nakasentro sa personalidad ng Vice Presidente, kundi sa epekto ng prosesong ito sa buong sambayanan. Kung susuriin natin ang kanilang mga naging pahayag at pagkilos sa mga nakalipas na krisis sa pampulitika, isang mensahe ang palaging namumukod-tangi, iwasan ng anumang anyo ng divisiveness o pagkakawatak-watak, at sa halip ay itaguyod ang pagkakaisa. Ano nga ba ang nais iparating ng Iglesia sa ganitong magulong panahon? Tatlong mahalagang punto ang lumilitaw ayon sa aming mga opinyon. Una, ituon ang pansin sa mga tunay at makabuluhang isyu ng bayan. Para sa Iglesia, ang walang katapusang away politika ay isang mamahaling distraksyon, habang ang mga mambabatas ay nagbabangayan at nag-uubos ng oras sa plenaryo. May milyong-milyong Pilipinong gumigising araw-araw na ang problema ay hindi ang impeachment, kundi ang kumakalam na sikmura, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang kawalan ng sapat na trabaho, at ang pangamba para sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak. Yan ang kanilang prioridad. Ang panawagan ng Iglesia ay isang paalala sa gobyerno na ang tunay na serbisyo ay nasusukat hindi sa talas ng pananalita, kundi sa ginhawang nadarama ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi impeachment ang sagot sa kanilang pang-araw-araw na paghihirap. Ito ang ating unang konklusyon. Pangalawa, pairali na ang due process at ang ganap na respeto sa batas. Naniniwala ang Iglesia
na ang batas ay dapat maging kalasag ng katarungan, hindi tabak para sa paghihiganti. Kung mayroong mga seryosong akusasyon, nararapat lamang na dumaan ito sa tamang proseso, malayo sa trial by publicity at sa hukuman ng opinyon sa social media. Ang panawagan para sa katahimikan ay hindi nangangahulog ang pagwawalang bahala. Ito ay panawagan para sa hinahon upang hayaan ang mga institusyon ng bansa na gumana ng walang pressure mula sa magkakaibang kampo. Ang paggamit sa batas bilang sandata para sirain ang kalaban sa politika ay sumisira sa tiwala ng tao sa mismong sistemang dapat nagpoprotekta sa kanila. At pangatlo, isang panawagan para sa tapat na paglilingkod at makabuluhang pagpuna. Para sa iglesia, ang posisyon sa gobyerno ay isang sagradong tungkulin na dapat gampanan ng may integridad, katapatan, at tunay na malasakit. Ang mga pinuno mula sa presidente, vice-presidente hanggang sa pinakamababang opisyal ay may pananagutan sa Diyos at sa bayan. Kasabay nito, ang pagpuna o pagkontra sa pamahalaan ay dapat laging may layuning pagtama, hindi upang sirain o pahinain ang mga institusyon. Ang pagpuna ay hindi para magwasak, kundi para magtuwid ng landas. Ang pagkontra sa isang banda ay hindi para magpabagsak, kundi para paunlarin ang ating bansa. Sa huli, hindi kailanman naging layunin ng Iglesia ni Cristo na makialam sa politika upang magpakita ng lakas o maging makapangyarihan. Ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa balota o sa bilang ng kaalyado sa Kongreso, kundi sa tibay ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Ang kanilang boses ay ginagamit hindi upang maghasik ng kaguluhan, kundi upang maging isang tanglaw para sa kaayusan. Sa isang panahong tila ang pagkakahati-hati ang nagiging kalakaran, muling nananawagan ng Iglesia ni Cristo sa bawat Pilipino. Isang hamon hindi lamang sa mga politiko, kundi sa bawat isa sa atin. Maging masinop sa pagpapasya, maging mahinahon sa pananalita, at higit sa lahat, magkaisa at unahin ang kapakanan ng buong bayan kaysa sa makitid na interes ng ilang makapangyarihan. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi ang resulta ng impeachment o ang panalo sa mga intrigang pampolitika ang tunay na magpapatatag sa Pilipinas, kundi ang mga haliging matagal nang itinataguyod ng Iglesia ni Cristo sa kanilang salita at sa kanilang mga gawa. Ang bakal na disiplina, ang hindi matitinag na pagkakaisa, at ang matatag na pananalig sa Diyos. Ito ang pananaw na hindi nagbabago kailanman. Isang tinig na patuloy na nananawagan, hindi para sa pagkawasak, kundi sa paghilom ng isang buong bansa. Sa bawat hamon ng ating lipunan, Iglesya'y kaagapay ng pamahalaan sa pagtulong sa gawaing makatao. Laging una, laging totoo. Paglingap sa kapwa'y bukal sa puso. Katarungan at
Isinusulong ito sa batas ng Diyos at ng ating bayan. Kami sumusunod buong kalooban. Hindi lang sa templo ang aming tungkulin, pati sa komunidad kami gumaganap din. Panig sa katwiran, panig sa kabutihan, dahil ito'y utos ng Diyos na minamahal. Ang iglesia ay kasangga ng pamahalaan at bayan, sa kapayapaan, kaunlaran at katotohanan, katuwang sa paglilingkod at pagbabago, tapat sa Diyos at tapat sa bawat Pilipino. Ang iglesia ay kasangga ng pamahalaan at bayan, sa kapayapaan, kaunlaran at katotohanan, katuwang sa paglilingkod at pagbabago, tapat sa Diyos at tapat sa bawat Pilipino. Tapat sa Diyos, tapat sa bayan, Iglesia ni Kristo'y kaagad.